Dumarami raw ang mga estudyanteng nagiging dependent sa artificial intelligence. Ayon sa ASEAN Foundation, ginagamit na raw ang AI sa schoolworks. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Inamin ng estudyante si Avril na gumagamit siya ng AI sa kanyang pag-aaral. Sa tulong kasi nito, mas mabilis daw siyang nakakapag-review at mas naiintindihan niya ang mga aralin. Hindi ko naman po kailangan mag-rely lagi sa AI. Siyempre, kailangan ko po rin intindihan kung ano po yung dapat na pinapagawa sa amin. Ang college student na si Jillian, bahagi raw ng study method ng AI. Sa tulong daw kasi nito, napapalawak ang mga idea at topic na tinalakay sa klase. Hindi siya yung tulad ng mga unethical practice ngayon na kunyari yung sa assignments sa AI na umaasa. Ganun. Sa ulat ng ASEAN Foundation, 83% ng mga estudyante sa Pilipinas ang gumagamit ng AI para sa pagpaparaphrase at academic writing. Nakasaad din sa ulat na 3 sa 4 na mag-aaral ang gumagamit ng generative AI para iparaphrase sa mga online resources. Mismo si teacher, aminadong maaaring gamitin ng AI sa ilang practical na gawain. Yung paggagawa kalimbawa ng mga excuse slip, mabilis naman nakakatulong naman talaga yan, no? Pero kung mga nagagamit ito as bilang sa aralin, tingin ko doon tayo magkakaproblema. Pero sa pag-aaral, dapat to talaga out na ang AI. Well, hindi lang bumaba yung bumaba yung pagkatuto, hindi pa tama yung pagkatuto kasi nga sabi natin kapag AI hindi naman automatic yan na tama yung resources o yung sources. Sa pagdami ng gumagamit sa AI, nananatiling hamon ang pagtitimbang sa benepisyo at posibleng epekto nito sa pagkatuto. Lalo ngayon na maraming kailangang improve sa kalidad ng edukasyon ng mga estudyanteng Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.